Good morning, mga ka-churbanes. Kapediday katem. Hello, good morning mga kachismasa. Ano, kamusta naman kayo ngayong umaga? Sunday ngayon dito, Sunday. Kaya, rest day sana ngayon. Kaso, kasi kagabi ko na yun naisip. Hindi naman naisip. Alala ko kachismosa yung kasama ko. So, kanina kagabi ko lang siya naalala. So natawa kasi ako, bigla natawa ako kagabi. So ngayon, pagising ko, syempre malamang bumalik ulit sa alaala ko. Kaya yan, isip ko sa'yo ha. Isip ko, teka lang, wait lang. So yun si Girl Lalo, natatawa kasi ako. Si Girl Lalo, first time na magkaroon ng boyfriend. Dahil, syempre, kahit naman talaga sino man nakabataan, hindi naman, ewan ko lang, kasi dati, sa panahon nun, ay mahihain talaga ang mga babae dati rin. Dati. Kaya lang ngayon, so sabi ni Girl Lalo na nakalala siyang bagong boyfriend dahil nagustuhan nila pareho ang bawat isa. Tapos, mabait naman yung lalaki niya dahil, mabait yung lalaki niya. Tapos, lagi siyang inahatid sa trabaho. Tapos, yung huling sa school, nagkita sila dati. Nag-i-school pa siya dati ng college. Inahatid sundo siya nung lalaki. Kaso, hindi nga natapos yung pag-aaral niya kasi nga, kailangan ng parents niya ng trabaho kasi hindi naman natatapos ang pag-aaral niya. Kaya yun, sabi ng lalaki, kaya sige, choice mo na kung gusto mo na magtrabaho. At tutong mahatid sundo pa rin naman kita. Siyempre yung lalaki, nag-a-apply din. Kasi medyo, nag-college yung si Girl Lalo na 18, kaya tinamad na rin mag-aral kasi nga gusto na lang magtrabaho. Di yun. After ng ilang buwan, nakapagtrabaho na si Girl Lalo, kaya push lagi sa pagsusundo, paghahatid, si Jowa, natawa lang ako. Tapos yung si Boylet kasi naging tropa-tropa ko din dati. Kasi siyempre sa mga kasamahan pag nasa isang lugar, di ba, nasa dating mga tropa-tropa, kaya makikita mo lahat ng mga tao, makakakilala mo, lalo na kung ano man yung mga secret nila, kaya nakakatuwa lang kasi marami silang kachismisan na chika rin sa iyo. Nakakatawa ako. Mahal na nila yung isa. Kaso, siyempre first time lang ni Girl Lalo na magkaroon ng jowa dahil pero nagkakajowa siya, alam ng parents niya. Basta ang mahalaga, kasi sundo lang sa bahay dahil hindi ka pwedeng gumala kung saan. Siyempre alam mo naman, ayaw pa rin ng parents niya na mabuntis agad kay first time na din magkaroon ng trabaho dahil baka hindi makatulong, ganon. Kaya yun, hinahayaan siya ng parents niya na magkaroon siya ng jowa. Basta, kasi sundo siya dito lang sa bahay. Ayaw ng parents niya na kung saan sila nagpupunta lang at gabi. Siyempre papagod sa company. Yun, pag nadating si Jowa, pagsundo ng Girl Lalo, napunta sila dun sa bahay ni Girl Lalo, tambay-tambay, body-body, mga ganon. Tapos after nun, masaya naman ang kanilang pag-aanuhan ang tawag pag tambay-tambay sa bahay. Siyempre nakapag-ano sila. Pero siyempre patulog naman sila nanay at si tatay. Siyempre nagkikis-kis naman yun, di ba? Kaya talaga parang mga-joke, hindi naman sa mga panahon talaga yan dati pa. Siyempre at least kahit na Girl Lalo, kung bago pa lang yung Girl Lalo, natuto na rin siya mag-kiss di tayo. Natatawa ko. Nahihiya siya mag-kiss kasi nga first time niya mag-kiss. Tawa. Tapos yun, tumagal-tagal ang kanilang relasyon. Tumagal sila ng relasyon kahit naman yung Boylet, okay naman yung naging trabaho niya. Tapos lagi sila nagsasabay ng mga shift ng, kunyari gusto ng babae na yung babae ay pang umaga sa trabaho, ngayong week na to, gusto na lalaki sa company niya, ma-request niya na pareho sila, nang gano'n na rin yung oras ng pasok niya. Sa awa naman ng Diyos, maganda laging trabaho ng lalaki, kaya nakakapag-request ng oras, kaya lagi niya natutulungan niya yung jowa niya. Yun, tawa sila yung dalawa. Siyempre si Boylet, pag napunta sa bahay ni Girl Lalo, dahil pasalubong siyempre, konti-konting bote na alak, para kay father, siyempre, di ba, ang kabanding-banding, after mamaya, tulog, ganun. May tumagal-tagalan ng buwan, silang dalawa mag-jowa. Siyempre may mga tayo ng kissing scene talaga, di naman iwasan talaga pag mag-jowa, dahil, kaya yun, dumating sa huli na, nasa isang pag-uwi sa bahay nga, nakatambay lang, bandi-bandi, tapos kissing, siyempre, yung parents naman yung mga nasa loob ng bahay, kagabi na yun, dumating sa point na, nag-try si Boylet na mag-chuk-chak chenes, chuk-chak chenes, tinry siya mag-chuk-chak chenes, so ang ginawa ni Boylet, ginawa ni Girl Lalo dahil, makbo sa loob ng bahay dahil, tumakbo talaga siya agad, basta intakbo, sabay nilak na ang pinto. Natawa siya, hindi naman niya natawa, sobrang kabang-kaba. Natakot dahil siyempre first time niya magjowa kasi doon. Pero ilang months sila magjowa. Yun, best intakbo agad siya. Kasi nag-try mag-chok-chok siya na si Boylet. Siyempre siguro kahit na makapanahon na ng kabataan, ganun talaga, walat noon hanggang ngayon. So yun, best intakbo siya sa bahay, best insarado ng yun. Si Boylet, no choice na, umalis na rin siya, umuwi na siya ng bahay. Sobrang hiya, siguro umabot ng 1 linggo, hindi nagpakita si Boylet. Hindi nagpakita si Boylet kasi nga hindi rin nagchat si Girl Lalo. Yun, after nun, nalaman ni Girl Lalo na mahal pa rin naman siya ng lalaki. Kumbaga hindi pa lang siya napunta. Kaya yun, after nun, yung Boylet, nag-chat sa Girl Lalo na humingi ng sorry kasi nga, hindi naman niya pinipilit na gawin yun. Kumbaga, na-push lang, na-try lang. Siyempre, mahal din naman niya yung Girl Lalo. Yun, dumalang sa point na meron silang free time. Yun, sinabi naman ng Girl Lalo sa Boylet na gusto naman niya matry, kaya lang natatakot pa talaga siya. Especially, ayaw pa rin ng parents niya magkaroon ng ganun. Kaya yun, nagkaintindihan naman silang dalawa. Darating sila sa tamang panahon na makakarating sila ng ganyan. Ganon. Kaya mas maigi pa rin na maintindihan ni Girl Lalo na matanggap sila pareho ng parents na kung ano man yung gawin nila, di ba? Ganun talaga bilang mag-jowa. Ay, ganun na. Tapos sa yung kismis sa akin, napachika ako sa matanda si nanay kayo napadaan dito sa gilid. Nag-chismis ako din tayo. Kaya yan. Kaya tara na, tapos magpaalam na ako. Kaya ako yung mamaya churbanes din. Okay, goodbye na. Churbanes, goodbye.